Hello po mga kababayan. Kamusta po? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, ang inyo pong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambay Makabayan ay nagbabalik po muli. At tayo po magsama-sama magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nakaraang pahayag po ng ating Senate President na pilit po nilang pinababagsak mga kababayan. Dahil nga po, nabubunyag po kasi ang kanilang mga korupsyon. At ito po, meron pong banat si Senate President sa mga dati rin pong naging Senate President sa ating bansa. Ito po, pakinggan po natin siya at panoorin. At komentuhan po natin. Mag-umpisa na po tayo. So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Tama. Kasi kung hindi nyo na ako nire-recognize as Senate President, ba't kayo nananawagan na mag-resign ako as Senate President? Di ba? So doon naman sa nananawagan na mag-resign, as I said, pag-usapan na lang natin in a few days after yung focus tayo sa Mindanao, but especially yung mga former presidents, yung mga nagkampi-kampi na mga Marcos na rin, Ayan. papasalamat ako sa inyo sa call nyo na mag-resign ako bilang Senate President kasi ibig sabihin, nire-recognize nyo pa rin ako as Senate President. Kasi Tama. Di ba ba? Bakit mo pagre-resignin kung hindi mo nire-recognize na Senate President? Kasi alam naman po nila eh. Mga abogado po karamihan dyan. Di ba? Katulad ni Drilon, si Coco, Pimentel, ang mga abogado yan eh. At alam po nila sa ligang batas. Kaya nga lang mga kababayan, kaya nga po nagkaganito ang Senado dahil nga po nagamit po at nakinabang sa malawakang korupsyon na ginawa nila. Nagkaroon po kasi tayo ng gobyerno na sindikato. Pati po ang mga senador ay nakikinabang sa korupsyon. Di umano. At isang damukal din ang mga congressman. Hindi po ba? At ano naman po ang karakas nito mga dating Senate President sa panahon po ngayon na sinasabing mga Marcos na din. Ayon po kay Senate President Cayetano, ito po mga dating naging Senate President na hindi po nagkaproblema nung sila'y Senate President. Kasi maayos pa po ang mga utak nila noon. Wala pa sila ma-involvement sa korupsyon. Saan? Na malalaking ma-insertion sa flood control. At syempre sa mga mali-maleta issue. Hindi po ba? Matino pa ng konti ang pag-iisip nila. Pero ngayon, dahil nga nasangkot ang karamihan sa kanila, nawala na po ang pagiging senador na maka-Pilipino at nagtatrabaho para sa Pilipino. Hindi na po. Proteksyon na po ang nangyayari ngayon. Proteksyon nila para sila ay hindi po managot at hindi makulong sa mga darating na panahon. At komentuhan po natin ang mga karakas nito. Ano po ba mga karakas? Katulad po ni Mig Subiri, naging Senate President po yan. Ano po ang kinasasangkutan ni Subiri? At alam naman po natin si Subiri ay kain suka, di umano. At sanay na sanay din po bumalimbing, di umano. Hindi po ba? Taga Mindanao po yan. Hindi po ba? Nung panahon ni dating Pangulong Duterte, iniiyakan pa niya ang dating Pangulong Duterte dahil napakahusay daw at napakagaling na Pangulo. Pero ngayon, kinain na rin po ng sistemang politikal dahil matandang politiko na yan. Hindi po ba? Ngayon, nakikinabang po siya dahil naging Senate President po siya ng 19 Congress. Di umano. Kasama na rin po siya sa Marcos yata ayon kay Senator President Cayetano. Hindi po ba? Isa na po sa bumabanat sa kanya yan. At sino pa? Si Tito Soto! Hindi po ba si Tito Soto? Ay sangkot din sa mali-maleta. Di po ba? At itinatanggi niya at kain suka rin po yan.
Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, isa rin po yan sa grabe. Hindi nga tinanggal na Senate President yan noong panahon ni Digong. 6 na taon yan. Hindi po ba? Pero ngayon, tuta na rin ng mga Marcos daw ayon kay Senate President Cayetano. At involved na rin sa malawakang korupsyon yata itong si Soto. Hindi po ba? Kain suka rin. Nasa Marcos na rin. At ang korupsyon, mukhang pinagtatakpan pa rin dahil involved sila. At si Coco Pimentel, mga kababayan, hindi na senador pero ubod ng ingay, naging Senate President din po yan. Bakit po maingay? At kay Marcos na rin at nakakahiya po sa tatay niya, kay Pepe Pimentel, yung tatay niya na senador, dati senador, si Pepe Pimentel, nakakahiya. Nakipaglaban po yun, yung tatay niya. Kasama po sa EDSA yon para pabagsakin ang matandang Marcos. Hindi po ba? Pero ngayon, mga kababayan, humihimod na yata sa wet po ng pinaglalaban ng tatay niya. Hindi po ba ngayon kakampi na di umano ng mga Marcos? Bakit po? Kasi po ang asawa ni Coco Pimentel ay isa rin po yatang nabigyan ng pwesto sa gobyerno. Kung hindi po nagkakamali ang inyong lingkod. Nabigyan po ng pwesto sa gobyerno ang asawa po ni Coco Pimentel. Hindi po ba? At ganun din po ang dilaw na dilaw, liberal. Mga kababayan, nakikipaglaban sa mga Marcos, panahon ng martial law, korupsyon, mamamatay tao, magnanakaw, sakim sa kapangyarihan, pero ngayon, humihimod na rin ng wet po ng Marcos di umano. Si Drilon. Panahon po ni Cory, nahandyan na po yan. Cory. Pero ngayon, nasa Marcos. Bakit po, mga kababayan? Kasi po si Drilon, yung kanyang pinsang buo o kamag-anak, ay nagkaroon na rin po ng pwesto sa gobyerno. Hindi po ba yung dating mayor ng Iloilo, si Mabilog, yung nagtago ng hindi bababa sa 7 taon dahil sangkot sa illegal na polboron. Polboron Lord daw ng Iloilo ang pinsan ni Drilon na ngayon ay undersecretary yata ng DILG. Ang pinsan ni Drilon. Nakita niyo po? Paano hindi kakampi sa mga Marcos itong mga dating Senate President na sinasabi ni Senador Senate President Alan Peter Cayetano? Puro nakikinabang ngayon sa gobyerno na tinatawag na Pangulo ng kanyang ate na bangag. Napakalaki ng pakinabang nila. At halos lahat po ngayon ng mga dilaw, pink, liberal, nasa kanila na. Magkakaalyado na sila. Wala na pong pink, wala na pong dilaw, wala nang liberal. Magkakakampi na po sila ngayon. Pati po ang tinatawag na mga makabayan. Mga makabayan black. Mga makakaliwa. Maingay pa ba sila sa mga Marcos ngayon? Nakita niyo po. Ibinasura na yung ill-gotten wealth ng napakahabang panahon, mahigit 40 years, na ipinaglalaban ng mga Pilipino na mabawi ang mga ninakaw. Nag-ingay ba sila? Nag-ingay ba si Tito Soto na gumawa pa at nag-compose? Magkaisa at magsama, kapit kamay. Di po ba? Panahon ng EDSA, si Tito Soto gumawa pa ng kanta para sa pagpapabagsak sa mga Marcos. Ngayon, himod! Wet po. Hindi kaya? Lahat po halos yan. Coco Pimentel, Drilon, Subiri. Kaya nga tamang-tama sinabi ni Senate President Cayetano, itong mga dating mga Senate President ngayon ay nagpakatuta na di umano sa mga Marcos sa pakinabang. Hindi kaya?
At nagpapasalamat naman si Senate President Cayetano dahil alam nila na siya ang Senate President. Kaya nga lang pinabibitaw. Magbitiw ka na. Dahil kailangan ng proteksyon ng gobyerno ng binagoong Pilipinas sa Senado. Hindi po ba? At isa pa, kailangan nila ng budget. Kailangan nila ng budget. Kung hindi nila tuta ang nasa Senado, baka maipit ang gusto nilang budget na ubod ng laki at napakaraming insertion at mga allocables. Hindi kaya? At mga unprogram. Kung hindi nila kaalyado ang Senado at hindi nila tuta, dahil tuta na nila ang House of Representatives, di umano. Kaya ipaglalaban po nila yan na maging tuta nila dahil alam naman po natin ang agenda ng mga taong ito na nagpakahayop dahil sa kasakiman sa kapangyarihan at pera. Maraming pera ang kailangan nila dahil alam naman po natin na tuloy-tuloy ang pamumulitik at pagpapabagsak sa mga Duterte gamit pa ang ICC. May pera yan, di umano. Kailangan i-spread lalong-lalo po sa mga kakampi nila na mga gutom at hayok na hayok sa pera ng taong bayan. Hindi po ba? At ano po, kaya tama-tama sinasabi ni Senate President Cayetano wala ka nang aasahan dyan. Ano aasahan mo sa mga politikong pulpul na yan? Mga nagsitanda na, mga kain suka, mga sinusuka nila, kinakain pa. Mga kababayan, ganyan po klaseng mga politiko yan. Mga walang paninindigan, walang malasakit, lalong-lalo po sa ating mahihirap at sa ating bansa. Mga traidor, mga hudas, mga taksil, kaya ka ipamigay niyan sa mga banyaga. Hindi po ba? Ganyan po ang mga politiko na yan. Kaya po mag-ingat-ingat po tayo ngayon dahil ang mga politikong ito ay nahayag na po. Kitang-kita na po natin ang mga taong ito. Tinanggal na po nila ang kanilang mga kaliskis, ang kanilang mga maskara. Tinanggal na nila, mga kababayan. Kaya alam mo na kung sino po ang nagpapakatupa, nagpapakalinis, pero ang kaloob-looban ay lobo, mga kababayan. Maganda lang ang kasuotan, disente, pero ang kalikaw at karakas ng pagkatao, puro pala magnanakaw, di umano. Maraming salamat po, Senate President Cayetano, at ingat-ingat po kayo. Doble ingat po kayo. Dahil hindi naman po titigil sila na hindi kayo mapabagsak. At tayo po'y nananalangin na sana wala na po maghudas dito po sa 12. Dahil meron na po naghudas na isa. Dahil yan po gagawin po nila at gagawin araw-araw, minuto, oras-oras na makakuha pa sila kahit isang senador para po maghudas at maibalik sa kanila ang kapangyarihan ng Senado at magawa na nila lahat ang kanilang mga plano. Unang plano, impeachment ng Vice President. Kung hindi nila ma-impeach ang Vice President, ano pa? Ang gagawin nila, pagbalangkas ng saligang batas, konkon, PI, para manatili daw sila sa kapangyarihan. At yan ay binunyag na mismo ng kapatid ng Pangulo na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hindi po ba? Palawigin ang kanilang kapangyarihan, ginagamit pa ang pera ng taong bayan. Wag na wag po sanang mangyarit matupad ang masama nilang plano sa ating bansa. Kawawang kawawa po ang ating susunod na henerasyon sa mga tao na yan na nagpakasama at nagpakahayop. Hindi po ba? Maraming salamat po, Senate President Cayetano. Ingat-ingat po kayo. At thank you rin po sa mga na gusto po natin tambayan makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa excuse me po, sa ating mga subscribers.
at sa patuloy nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, and share. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po. At maraming salamat din po sa inyo mga kabayan sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Maraming salamat po. At konting tiis lang po mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Bye-bye.